Uy mga karandom, ang bilis naman ng oras. Eto nga pala ang part 3 at last vlog natin dito sa Portugal. Ako nga pala si Eko, nurse dito sa Germany. Pumunta tayo dito sa Lisbon para pumasyal at ma-experience ang culture ng mga Portuguese hanggang sa nakilala natin sila Mang Mario at ang asawa niyang si Ate Julie na ngayon ay sumisimbolo ng pagsisikap at kulturang Pinoy sa Lisbon. Ito ang kwento nila. Welcome to Portugal sa Inasal, Pilipinas, Lisbon, Portugal. Mang Mario Restaurant. Mga 12 years pero nag-umpisa ako ng restaurant business 1991. Masasabi ko na one and only restaurant Filipino sa Lisbon. Be positive lang, be positive. Para makapunta sa Mang Mario's Inasal, Pilipinas dito sa Lisbon, kailangan mo lang namang lumakad sa makikitid at matatarik na daan kung magko-commute ka. Pero sulit nga ba talaga? Well, tignan na lang natin mga karandom. Medyo challenging lang yung pagpunta, no? Kasi ang layo medyo malayo siya sa city o sa city center. Katulad niya, may pababang ganito. Pero ang ganda kasi ng view. Ganda ng mga bahay. So, okay lang din naman. Kaya pala gusto nila dito sa Tram 28. Ito yung view na pwedeng mo makita. Wow. Makes sense. Pero kung umuulan naman, tapos gusto mo makita yan, hindi mo naman makikita yung view kasi umuulan. Good thing kahapon, nakasakay na tayo sa tram. Diyos ko, napakatarik naman pala ng pababaan mo dito. Nakakatakot. Paano kung magdire-diretso ko dito? Buti lang di umuulan. Kasi kung umuulan, patay tayo dyan. Nakakatakot maglakad. So, hanapin natin yung Inasal, Pilipinas. Kasi magugutom na tayo. Sana masarap. Sa wakas, dito na tayo. Ito nga pala ang address ng restaurant nila kung sakaling mapasyal ka dito sa Lisbon at mag-crave ng lutong Pinoy. Itong araw na ito ay hindi na bago na makakita ka ng mga taga-barko ng mga kababayan natin para kumain at bumili ng mga Pinoy foods. Hindi rin kumpleto ang experience kung hindi mo mamimit ang cool na may-ari ng buffet restaurant na ito, si Mang Mario. Pagpasok mo dito ay bubulaga talaga sa iyo agad ang mga masasarap na mga potahe na talagang nakakamiss kainin. Lalo na pag nandito ka na sa Germany. Grabe yung amoy, parang yung amoy ng habang natutulog ka tapos yung nanay mo ay nagluluto na pala sa kusina kasi tanghali na o kaya naman piyesta na. Mga ganun. Pero seriously, akala mo lang maliit yung lugar nila ng kainan. Hanggang sa nalaman ko na pagkatapos kong kumuha ng pagkain, pwede pala akong bumaba sa basement nila para doon hindi lang kumain kundi para kumanta, mag-videoke, mag-shopping ng iba't ibang souvenirs at iba't ibang Pinoy foods. Grabe ang busog ko mga karandom. Sa halagang 50 euro, may buffet experience ka na tapos, ayun, hindi na nga ako makatayo dahil busog na busog talaga ako. Tapos, tinignan ko kung anong pwede kong mabili na mga souvenirs at food. Pero medyo hindi naman talaga ako pwedeng bumili kasi nga isang bag lang yung dala ko. At ito nga pala si Ate Julie. Siya yung cashier at asawa ni Mang Mario. Ang bait nga niya kasi pumayag siya talaga sa isang interview. Magkano po to? Tsaka ito pa. Hello, kabayan. Bali, 24.50. 24. Sama na yung pagkain mo. Opo, 24. Nay-hi kayo. Wait a minute! What? Nakakain Nakain na. Pinakain ka, wala kang card. Pinakain ka. Ang swerte mo. Hindi sabi daw po kasi bumaba ako dito. Okay, hindi pa. Swerte ka ba yan? Ang lakas ng ano mo ha.
Bakit po? Ibigay mo lang tong ticket doon. Ano yung ininom mo? Mayroon ito, crystal eye, lahat. Ito lang, Norte, kita mo yung mata. Ayan. Ay, Ayan. ito magkano to? Ayan. Crystal 45. Yeah. 45 crystal eye. Yeah. Kaya mga kabayan, alam kong vlog yan. Makikita nyo ako sa vlog ni Eko. Iko, ba? Artista yun sa akin. Oh, kami nag-start dito 1990. Ah, Pero 1984 pa kami dito. ano po yung... Tagal na. Sino po nagsimula talaga? Pinadala kami ni Lord. Ako at saka yung mister ko, nagkatagpo kami rito. Ngayon, may experience ako sa restaurant. Nagtrabaho ko sa Madrid. Restaurant. Siguro marinig ako ng amo ko. Wow! Ay, mga ma'am, ate, nandito ako sa Portugal. Kung di dahil sa inyo, wala akong ganitong restaurant, di ba? Ganyan lang talaga. Kasi ang mga Pilipino, tulad ng customer ko, taga-barko, cross line, yan, marami sila. Nakunan mo ba sila? Ayan, binabalik-balikan kami. 37 years na yung restaurant namin. Usually sila po talaga yung mga... Sila dito talaga. Hindi ko alam kung anong mayroon, bakit binabalik-balikan nila. Ano po siguro? Tapos, ito, diehard sila sa Santo. Opo. Kasi talagang, pag bumabalik ditong barko, dito talaga sa akin. Madami po ba mga Pinoy? Kunti lang kami dito. Mayroon din, tulad ng Sunday, sama-sama ang mga Pilipino. Ayan, ako hindi nakaka-attend sa asosasyon dahil alam mo naman, tingnan mo naman, hindi pa ako nag-breakfast, hindi pa ako nag-lunch na yata. 6 o'clock dumating ang barko, 8:30 nandito na sila, start na sila. Akala ko 10 po yung bukas. Ha? Akala ko 10 o'clock po yung bukas. No. Nagbukas kami ng alas 8. Puro nasubukan nila kung anong klaseng restaurant ito, masarap daw, sabi nila. Anong pakiramdam mo? Sarap po. Nasarapan ka ba? Yun ang importante. Ang importante, marunong ka makisama, mabait ka sa kapwa, mabait ka sa customer. Itong restaurant, lahat ng pumunta rito, feel at home sila, parang sa kanila. Oo, kaya nag-enjoy sila. At masaya sila sa may-ari. May anak ako isa lang. So, nandito pa din po siya. Siyang may-ari nito, ako lang ang trabahador niya, kami. Kasi, binigay namin sa kanya ito. Siyempre, saan ba tayo, kung di sa mga anak? Di ba, sa anak? Pursiger ang magulang para sa anak. Natutuwa din ako dahil minahal ninyo akong mga kabayan, mga customer. At tulad ni Rico, tamo nasarapan siya, binablog pa niya ako, hindi ka magsisi kabayan. Pwede ba rin si Kasabay? Pwede ba rin? Kain kayo rito! Balik kayo rito! Oy, magandang tanghali sa inyo dyan, kung saan kayo. Ako nga pala si Mario. Sinusuportahan ng mga marino at sa mga kababayan natin dito sa Lisbon. Ilang taon na po tayo yung restaurant niyo? Itong restaurant ito, mga 12 years, pero nag-umpisa ako ng restaurant business 1991. Masasabi ko na one and only restaurant Filipino sa Lisbon. Hindi ko lang alam kung Lisbon o the entire Portugal, hindi ko sigurado. So, Bakit po sa tingin niyo dinadayo kayo lagi ng mga marino, ng ibang mga turista? ang laki ng utang na loob ko sa mga marino dahil sa sila mismo ang nagsusupport sa akin. Then, dumadating na yung mga turista from all over, mga kababayan natin Pilipino at saka iba pang lahi kumakain dito. Hinahanap nilang Filipino restaurant kaya dito sila pumupunta. Ay, ang sarap po ng mga pagkain nyo. Sino po yung kaninong recipe siya? Sino po yung paano nyo napututunan yung... Ang recipe, galing ito, unang-una, yung misis ko ang marunong. Magaling magluto. So ginawa niya, tinuruan niya yung cook namin at saka siya nagko-control. Pero sa Pinas po, taga saan po ngayon? Pinanganak sa Negros at laking Cubao. Batang Cubao ako. Mga kababayan, pag pumunta kayo ng Portugal, Lisbon, hanapin niyo ako. Ano po yung may papayo nyo sa mga batang gustong maging successful din sa kahit anong larangan, sa businessman niya, Okay. sa career nila? Lahat ng tao ay may sarili-sariling goals and objectives. Pero, be positive lang. Be positive. Kahit na anong kung minsan nag-up
down tayo, kung mayroon tayong ginagawa na gusto natin gawin tapos parang nag-slow down tayo, kailangan positive ka lang. Keep going. At talagang ma-encounter mo yung mga problema mo at maaayos mo kung ano man yung dapat mong ayusin para maging successful ka. Yan lang tinuturo ko sa mga kababayan natin na be positive. Thinking mo lang, gagawin ko to, gagawin ko. Hindi yung orong, umpisa ka tapos bibitiwan mo, umpisa ka bibitiwan. No. Pag mayroon kang plano, go for it. Talaga i-focus mo yon. Huwag mo bitiwan hanggang sa maging successful. Kasi talagang parang ano tayo, para tayong gulong eh. Pag pinabayaan mo yung gulong, babagsak ka. Kaya kailangan talaga continue on. Salamat po, Mama Mario. Salamat na. Talagang ano. Thank you po. Ay. Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. Wow! Akala ko kakain tayo pero mas nabusog pala ang puso at isip ko sa mga payo ni Mang Mario at ni Ate Julie. Totoo naman kasi yung sinabi nila eh. May mga pagkakataon na akala natin tapos na yung journey natin pag bumaksak tayo. Pero ang totoo, baka ito lang din yung umpisa ng lahat. Alam niyo mga karandom, bago ako nakapag-Germany, ilang luha din yung niluha ko at ilang gabi din yung mga pinuyat ko dahil lang gusto kong mabago yung mga sitwasyon. Wow, ang deep naman. Isa lang ang gusto kong sabihin, mahirap ang German language pero worth it. Speaking of worth it naman talaga ang pagpunta ko sa Inasal, Pilipinas. Gusto pa nga nila akong hatid sa city center, kaso tumanggi na lang din ako kasi gusto ko pa rin ma-explore yung Lisbon gamit yung public transport. Dito na tayo ngayon ulit sa city center ng Lisbon and pakita ko sa inyo yung Arco de Augusta. Ito yung favorite spot ko dito sa Lisbon. Ito yung komersyo, Centro de Comercio, parang gano'n. So ito yan. Nakapagod tong araw na to. Buti na lang talaga nakasakay tayo doon sa number 28 na tram kasi yun talaga yung mas na sakyan. Tapos yan, ito lang yung mga tao nag picture. Wow, charan, ganda no? Parang Berlin lang din. So, ang tiralaan natin ngayong araw na to bilang nakapagpinarestaurant na tayo, siguro later kakain tayo ng traditional dinner nila. Kasi alam nyo ba, kung sa Sweden, kung napanood nyo yung vlog natin about sa Sweden, meron sila tawag na fika. Dito naman sa kanila, or tradisyon na pagdi-dinner every 8 p.m. to 9 p.m. doon sila nagdi-dinner dito. So, makikita nyo yung mga restaurant puno. Kaway si kuya eh. So, ito yung Lisbon. Okay, ano tayo sa kanila? Gulo tayo sa kanila. So, Lisboa. Dito muna tayo sa dagat. Dagat talaga. Dito muna tayo sa ano. Ginagawa mo. Alam mo, sa totoo lang, kung bibilangin ko kung ilang beses ako nakapunta dito, siguro mga naka-4 na beses na. O, diba? Salamat, Shopee! So, next month, sa Paris naman tayo. Si ano, Dominus. Ay, Dominus. Halika niyan! Halika niyan, kapatid! Hi! Nakakapagod yan! Okay lang, sulit naman. Tomorrow, ang ating flight is 3 p.m. Alam mo, madami dapat akong ma-video na mga spots dito. Kaso, dahil umuulan, ayoko naman i-risk yung camera. Kasi kung mabasa to, mas lalo magkakaproblema. Mga karandom, ayun ang Castillo de Jorge. Diyan tayo ng isang araw. Diyan. Tapos doon naman yung part na namasyal tayo with the tram. And then, dyan sa gitna na yung diretsyo, medyo kanan, doon yung ating accommodation. Wow! Diba? Taga Lisbon yan. Hi!
Nag-hi si ate. So yung time na nagpunta tayo dito, is yung time na conference ng Web Summit. So, daming mga participants na mga foreigners na pumunta dito sa Portugal. I think I have to drink boba. Ano tayong boba? 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 Buba? Ano ba yun? Views and Ano opinions ba yung tama expressed doon? by the host do not necessarily Ginagawa state mo. like those in the Lakad tayo. Hitingnan lang yung camera natin kasi kakaiba maliit. So nakabili naman na tayo ng mga souvenirs. Yung isang plate mura lang. Pero yung isa Lisboa, yung isa naman Portugal. Dito tayo kumain ng isang araw. Yung ano naman So try natin humanap ulit ng restaurant na makakainan. Kahit simpleng makakainan lang. Kasi ang dami na natin pinastos kahapon. Tsaka kanina. Pero at least mura lang yung buffet nila Mang Mario. Tapos nakadalawang balik ako. Well, I tip my tooth on a tangerine. And the J-Bag. So Merry Christmas mga karandom. So yun yung kanilang pinaghahandaan. Dahil nag-start sila ng Christmas market sa November 15, which is Monday. Lakad tayo ng konti dito. Grabe, nabusog ako sa milk tea. Amazing talaga ng center na to. Charan! And then, sa kaliwa, dito ang cathedral. Mas unahin natin itong cathedral kasi iconic naman talaga ang cathedral. Ganda ng lighting dito. Napagod ako. Pag bumabiyahe ako, dalawang cards yung gamit ko. Yung Amex or American Express, which is minsan hindi talaga siya tinatanggap sa buong Europe. Minsan kahit sa Berlin hindi tinatanggap yung Amex doon lang sa mga groceries. Pero yung buti na lang talaga yung Sparkasse namin. Pwede mong gamitin sa kahit anong part ng Europe. Buti na lang talaga. Tapos, yun nga dito kasi parang napansin ko na hindi na sila masyadong gumagamit ng cash. Yun, kaya kailangan yung card mo, debit card mo or credit card mo, kung ano pa man yung dala mo. Make sure na okay siya. Ito na tayo. Pasok na tayo. Pagkatapos ng mahabang araw, gumawa ng walking vlogs, pumunta ng restaurant at nag-vlog, eto at tatapusin na natin ang araw ng nagpapasalamat. Grateful sa mga bagay na noon pangarap lang nating marating, makain, masakyan at ma-experience. Pero dahil sa opportunity na makapagtrabaho sa Europe, isa-isa na natin silang nararanasan. Andito tayo ngayon sa simbahan ng Lisbon sa Basilica nila. Ito ang lugar na nagpapatunay na masunog man ang lahat, madami pa ring dahilan para mangarap. Halos matupok ng apoy ang lahat ng parte ng simbahan na ito noon. Pero hindi naging hadlang iyon para hindi natin makita siya ngayon. Muli, ako si Eko at ito ang kwento ko.